Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating bibigyan ng komentaryo at pag-uusapan. Nasaan nga ba itong si Kibuloy? Nakatakas nga ba ito? Ito nga ba ay nandiyan lamang sa loob ng kanyang pag-aari? Mga kaibigan, talagang mainit na pinagtatalunan sa social media kung nasaan nga ba itong si Kibuloy ngayon. Hindi po masagot ng mga nagtatanong dahil maging ang kapulisan ay wala pang konkretong sinasabi kung nasaan man ngayon si Kibuloy. But dito sa ating matutuklasan, naku po, magugulat kayo. Iyan pong lahat ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Shoutout po sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa aking ilang oras lang po na upload. Pwede nyo pong bisitahin, paki-like lang po nyo. Ayun, pag may pagkataon po kayo, paki-share din po. At syempre, talagang ang daming mapapanood natin sa social media na itong pagdepensa ng mga alagad ni Kibuloy, mga didishit vlogger ay talagang todo depensa dahil dito sa overkill na pagpapatupad daw ng warrant of arrest. Nananaginip kayo ng gising. Nakatulala kayo sa hangin. Maging ang dating presidente Digong overkill at hindi makatao. Maging ang vice presidente overkill at marahas mga kaibigan. Mag-ama pinagtulungan ang Republika ng Pilipinas kasama ang mga didishit vlogger na overkill. Pambira, alam niyo ho, kung usapang overkill, ang tunay na overkill ay ang napakaraming pinapaslang di umano sa kamay ng panunungkulan ng dating Presidente Digong noon sa pamamagitan ng tukhang. Iyan po ang tinatawag na overkill. At ang isa pang overkill noong mayor pa ng Davao na itong dating mayor ng Davao na ngayon kasalukuyang vice presidente ay sinasangkot din po dito sa usapin ng tukhang noon. Yan ang tunay na overkill. Ilan ang pinaslang nakasagsaga na nag-serve ng warrant of arrest sa kamay ho ng panunungkulan ng dating Presidente Digong. Napakadami! Sa higit kumulang 20,000 sa loob lang po ng isang taon. 6 na taong kang nanungkulan. Dating Presidente Digong, hindi ko kasama sa bilang yun. Ang estimation pa lang dito na lumalabas sa investigasyon. 1 taon pa lang 20,000 ang overkill. Ika nga po'y pinaslang sa pamamagitan ng tukhang, ng laban, tinaniman. Tinatalakay po natin mga kaibigan dahil sila ho ay nagpapakalat ng anumang fake news na overkill, sinisiraan ang ika nga po'y nakapagsilbi ng warrant of arrest. Minamind condition ang isip ng taong bayan. Ba't nagkakamali kayo? Hindi maniniwala sa inyo. Okay, gusto ko pa sana bigyan ng kaunting ng komento Baka tayo ko lang yung sa oras. Kanina naglibot-libot ako sa social media. Mayroong isa na vlogger ng didishit nagpapaliwanag. Sabi nga overkill. At mayroon siya in-explain itong abogado ni Kibuloy
na dapat daw sundin. Dapat sundin ang batas. Katulad ng pinapaliwanag ng abogado ni Kibuloy, sabi nito, didisit vlogger, itanong mo sa sarili mo. Dapat ang sabihan mo ay si Kibuloy na sundin ang batas. Ang galing mong paliwanag, didisit vlogger. Hindi na kita papangalanan, kilalang kilala ka. Nakatakapagtanggol ng mga kriminal. At sasabihin mo, ang minamind condition mo, ang iyong tagasunod, binubula mo na dapat sundin ang batas na pinapaliwanag ng abogado ni Kibuloy. Alam niyo, hindi po lahat ng abogado. Maraming abogado, but hindi lahat. Ang binabasa, ang batas, but iba ang interpretasyon. Yan ang itanim mo sa utak mo. Didisit vlogger. Talagang matindi ito. Ito ang tunay na hindi fake news dahil galing na sa korte. Warrant of arrest yan dapat ang sundin. Hindi yan sinasabi mo, didisit vlogger. Nang sabi mo, dapat sundin ang sinasabi na batas ng abogado ni Kibuloy. Nananaginip ka ng gising. Nako, kukulagin tayo yata sa oras. At siyempre ito, gusto ko munang basahin. Itong DILG Secretary Abalos dinipinsahan ang umano'y overkill na pagsilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na, bilisan ko na po. Dinipinsahan ng Department of Interior, Local Government, Binhar, Abalos ang umano'y overkill na pagsilbi ng warrant of arrest labang kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom Jesus Christ. Ito pa, sa panayam ng media pagkatapos daluhan ang flag raising ceremony sa Bonifacio Monumental Circle sa Caloocan, sinabi ni Abalos na naghahanda na talaga ang Philippine National Police dahil sa binitawang salita noon ni Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. Nako, ay kulang pa yan. Mga kaibigan, bakit kayo umiiyak dito? Wala namang nga po binawian ng buhay. Ba't hindi kayo umiyak nung nga po hindi nyo binatikos sa mga pinapaslang diyan po sa tukang, samantalang dito ay normal. Kulang pa yan. Dapat nga yung mga nag-water cannon diyan ay pinusasan. Totoo lang mo. Dapat pinusasan yan. Mahirap nang magano Ano yan? Ay umiiral na batas sa bansa ay mayroon ding ginagampalang tungkulin ang mga pulis na hanapin ng isang pugante ni gaya ni Kibuloy. Di ba? Totoo lang buti pa nga itong mga pulis na ito talagang dinaan yung maximum tolerance. Kung sa ibang pulis yan po ay legal na kapag nagsilbi ka ng warrant of arrest ay pagparang-harang ka, pwede kang pusasan. Bakit tayo niyong umalis diyan? Bakit kayo humaharang dahil nandiyan sa loob si Kibuloy? Approximately ilang kulang-kulang isang oras bago makapasok. Magsisilbi ng warrant of arrest. Siyempre siguro nakatakas na. Yan po ay isang public opinion, komentaryo. Mga kaibigan, posible. Di ba? Approximately, pinanood ko po yung pagsilbi ng warrant of arrest, pinigilan ang magsisilbi ng warrant of arrest. Yung may isang oras na ho yun. Kulang-kulang isang oras. Malaki po ang nagagawa ng pagpigil na yun na posibleng nakatakas si Kibuloy na nandun po talaga ayon po sa lumalabas. May nga po intelligence, kaya nga po pinuntahan nila. But hindi po natagpuan. Alam mo ang dahilan? Isa sa dahilan, mga kaibigan, pinigilan, nakatakas. Public opinion yun, mga kaibigan. Ayaw ko magpakalot ng fake news. Kaya't naghahanda po. Naghahanda ang kapulisan at sa ganun po, sa muling pag-aresto dito kay Kibuloy sa bago niyang pinagtataguan na mas matindi po ito, mga kaibigan. Sige, sa pangalawang pagkakataon at pangatlong pagkakataon, yung para-hara, pusasan nyo po, PNP. Mga kaibigan. Illegal yan. Huwag kayong para-hara. Nako po, kinulang lang po tayo sa oras, mga kaibigan. At sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito.
Huwag po tayong maniwala dito sa mga pinapakalat ng DDC at vlogger na sila po ay tututanggol dito kay Kibuloy, lalong-lalo na po dito sa dating presidente na tututanggol na pinapakalat po ay overkill, marahas, na imbis na sabihin po nitong mag-ama na ito, kung nagmamahal ka sa iyong kaibigan, wag na sa ating Republika ng Pilipinas. Tayo po ay bilang isang naging presidente at ngayon ay kasalukuyan ka na isang vice presidente Sara Duterte. Ang tungkulin mo sa ating Republika ng Pilipinas ay huwag mong protektahan ang katulad ni Kibuloy kahit iyong kaibigan. Sana itatak mo sa iyong puso at isipan. Sapagkat lumalabas sa galawan yung mag-ama nang dahil sa pagkakaibigan nyo, nagagawa nyong ipagtanggol itong si Kibuloy. Imbis na sabihan nyo na sumuko ka na, harapin ang kaso sa korte. Dahil walang sino man na nagtatago sa batas kapag mayroong matibay na ebidensya. Dahil walang ang patutunguhan yan. Kung hindi man maaresto sa santong dasalan, santong paspasan, pantay ang paa, pwedeng mangyari dito sa kaibigan mo, dating Presidente Digong at Vice President. That is allowed. Kung manlaban, di lumaban din, lumaban ka sa ating gobyerno at gagawin ng ating gobyerno para ipagtanggol ang kanilang karapatan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto, mga mahal kung taga-subaybay. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Ang malinaw po ngayon, hindi pa nahuhuli si Kibuloy, hindi po alam kung saan naroroon. Bagamat ang matunogo sa social media na kumakalat, ay naroon daw po siya sa kanyang pinagtataguan, sa kanyang ari-arian, hindi makalabas. But isa pong public opinion yan, wala po tayong confirmation. Mga kaibigan, kahit ayaw ko naman kayong bigyan ng anumang fake news. Wala po tayong idea na nakukuha, konfirmasyon kung nasaan ngayon si Kibuloy. Yan po ang buong katotohanan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.